Baita. Mamahagan umanan, Iluhim, Adonai Uyawi, salamat sa imuhang mga servant ron na ni Adini nakahimog yapon sa iniusa nga sesyon alang Dios pagdumala ni mga barangay. Salamat sa imong mga servant. Elected Ginoo sa katawhan dinhi aron nga mahimong leader nining mao nga lugar. Salamat sa kinabuhi kapitan o Dios. Uban na sa tanang mga kagawad niya na imong kaabang na kinuning mao nga barangay. So karon na o Dios magapanalangin sa ilahang mga agenda, ilang mga barangay resolution nga ilang pagayusahan karon. Nagapog po Lord ng Holy Spirit magdumala sa ilang munang kasing-kasing aron nga dunay kalampusan o kadaogan Ginoo sa ilahang mga pamlano ayuhan ni mga barangay. Ini kanan Ginoo among itugyan og ipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Bayang magiliw, handa natin. Bayang magiliw, versa silanganan, alab ng puso, sa ibig mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulubi. Di ka masisihin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bugaw. May nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isyak ng watawat mo'y tagumpay na nabinimig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupad ang araw ng luwalhati pagsinta. Buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng may mag-aakit. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang butan mga balitan pa rin. Pastor, malayo na Pastor. Kaya kayo. Magsikot sa Bible. Salamat kay nakakita ng punta. Niya ng sa kami katuliliyo na makakagpong sa pulos Ginoo. Revelation chapter number 21 and 20. No? Parihaman ng Bible, dagko 339. No? Pag-abli lang ko 300 sa New Testament Bible, page 339. Okay. Ato ron isgutan is about sa gitawag og judgment. Ini gitawag og final judgment. Sunod to basa sa verse 11 ngadto sa verse number 15. Okay, pinadayag 20 11 ngadto sa 15. Kaning katapusang paghukom. Say nakauna na diya para atong isgutan karon. Okay. 20, chapter 20, verse 11 to 15. Okay, say nakauna na diya. Page Pastor. 339. Kita na stumoy. Pinadayag katapusan nga libro sa Bagong Tugon. Okay. 11 to 15. Sige. Isa yun. Halimbawa ko niya, nakita ko. Kana. Sige. Kung sa verse 11. To 15 what? Sige. Yan nakita ko ang dako o puti na trono o ang naglingkod ni Ini. Ipahawa ang yuta o ang langit. Ika nagalingkod sa trono o wala na kini makita o sa. O nakita ko ang mga patay, inila o inila, na nagbalong tutubanan sa trono. Ibukad ang mga libro o may laing pag gayong librong ibukad. Ang mga librong ibukad. Iyokman ang mga patay sumala sa ilang binukatan. Ang naisulat sa mga libro niya ang kadagatan, ang kamatayon o ang habis tugyan sa mga patay sa bilang kanila. Bihukuman sila sa tanan sumala sa ilang binukatan. Kanya gitambog
ang kamatayon o ang Hades kadto sa linaw sa kalayo o ang linaw makalayo mao ang kaduhang kamatayon. Ang tanang tao nga walay ngalan diya sa libro sa kinabuhi itambog kadto sa linaw sa kalayo. Okay. Ato ning tagaan og ako nga pagtagad kining gitawag og second death, ikaduhang kamatayon. Diba diya sa 14 ingon siya kunya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa sa linaw kalayo. Kini kalinaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Dunay ikaduhang kamatayon day no. Una nga kamatayon kini gitawag og physical. Physical nga kamatayon. Kay ang tao ron pag mamatay siya, ang iyang lawas mo uli man dito sa abog adto man sa ilalom sa yuta. Inya ang iyang kalag according sa scripture adto na paingon sa Hades. Nakabantay mo sa Lucas 16 nga katong namatay ang dato, di ba? Ang iyang kalag dito gisulod sa Hades, dito kalayo. So gimension ko din gitawag man sa final judgment. Kay ang mga kalag karon sa mga tao nga nakaangkon sa kaluwasan, ini kamatay ana tuwa man na paingon sa Hades. Pero moabot ang panahon nga katong mga kalag atuwa sa Hades habuaon to, paatubangon din sa gitawag og white throne judgment. Now, dunay mga butang nga atong isgutan karon para makabaluta unsay future sa ato ang kalag. Dili actually kini yung nga panan-aw nakita ni John de Villar dito sa island of Patmos. Approximately gisulat ni naa sa mga 96 AD ang kini nga libro. Kay 97 AD na kumpleto man ang Bible. Now diri siya dito siya gipadayag sa Ginoo sa mga umaabot. Yung gitawag og revelation gani meaning to si mga propesiya sa moabotay sa gitawag sa kalibutan. Ingon diya og nakita ko ang puti o na trono o kanagalingkod niini mipahawa ang yuta o ang langit gikan sa nagalingkod sa trono. Gitawag ni sa figure speech kung balik ta sa gitawag hermeneutics. Hermeneutics it means pagsabot. Gitawag ni sa og figure speech. Gitawag ni sa kay di ba ang kalibutan makasasala man ni kalibutan. Ang langit po ingon ang Bible nga kining first of second heaven gidumalahan ni Satanas. Mo na nga ingon siya tungod kay unholy ang kalibutan karon. Pag abot sa gitawag og trono niya sa Ginoo, holiness, signs of holiness, mupahawa dili ka ako pag-atuwang kalibutan sa pagkabalaan sa Dios. Ug mato pa diha sa verse 12, ug nakita daw niya ang mga patay inila og inila pati pasabot isguti sa mga famous yung mga tao, di ba karon ay mga iladong mga tao nga nangamatay. Dulpe, isa pa na sila Michael Jackson, nadaghang kayo. So, kaning mga inila nga mga tao kung kini siya kay kung wa ni makaangkon sa kaluwasan, banhaw ni unya paatubangon din ini gitawag og white throne judgment. Ug matupad diha ibukad ang mga libro ug lain pag yung libro nga ibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Iukman ang mga patay sumala sa ilang mga binuhatan. Anong binuhatan man gyud? Ang tao hukman siya pinaagi siyang binuhatan. O bitaw na nga ang binuhatan man gud mao nay makita ang imong pagkatao, kit atong pagkatao, baga di man ni makita nimo ning imong batasan, makita ng imong batasan sa imong buhat kay ang sa dili pa nimo gibuhat di ba nagunahuna man ta anak. So ang buhat sa tao mo ibasyanan sa Ginoo sa pag-justify sa kung asa ka ibutang padulong rin sa gitawag na to. Actually kini nga wala na may maluwas diri. Gitawag man ni siya og judgment sa mga tuwa sa Hades. Di ba? Tanawa sa verse number basagan ni sa verse number 13. Sundan ko ninyo. Okay, 13 ganito tawag. Basaha. Kana, what? Unyang kadagatan ang kamatayon ng Hades, tugyan sa mga patay na diyak kanila, lukman silang tanan, sumala sa ilang luma. Okay. Asa maning mga patay din gikuha sa Ginoo dito sa kadagatan, di ba may mga dulunod nga barko niya ang ilang mga lawas tuwa sa ilalong.
So, i-give up na sa dagat, kuhag, ikolekta sa pagitungtuwa sa Hadis, sa ilalom dito sa yuta. Kanang Mount Kanlaon karon nga nagbugaw na po, active na po, mumanay mga hinungaw sa Hadis o impyerno. So, naay mga kalat dito sa ilalom sa yuta, gihabwa, niya gipatubang diri sa white throne judgment. Buti pasabot, ang purpose ni mga judgment, mao ang pag-divide sa lake of fire. So din mo makita, iyok man ang mga patay, anong patay man na, gitawag man ni sa si kaduhang kamatayon. Nga ang kalag sa tao, dito na gini iputang sa lake of fire. O bitaw na nga karon no, kini bang atong kinabuhi karon, kini aksidente nga nagtuntag paibot. Kay itang tanan magot, sa di pa ta mo adto na ng lugara, dapat pahibalon mo gito sa Ginoo. Nya ikaw mag-decide ang nag-asa ka gusto mo adto. Ikaw pag adto og langit, dili man laing tao mag-desisyon ani ikaw man. Di ba? Ikaw man. Kaya bang kung gusto mo ko langit, tinang na-desisyonan nimo karon, buhi pa ka, dili ini kamatay nimo. Kay ang pag-adto sa langit, ikaw ang mimong desisyonan, dili laing tao. Now next, tanawa in verse number 14. Isay mo basa sa 14. Asa ang future, asa lang destination ani. Kini nakolekta sa Ginoo diha sa karagatan ng mga tao o sa Hadis asa gibutang. Verse 14. Niya gitambog ang kamatayon ug ang Hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kini linaw nga kalayo mao ikaduhang kamatayon. Okay. Naay unang kamatayon. Asa man ni gitawag unang kamatayon? Physical kamatayon. Kani gitawag sa ikaduhang kamatayon. Kay adto man ni paingon ang kalagani sa lake of fire. Kanya sa lake of fire, kung imong tan-aw tayo, naay ulo dito. Ang ulod karon diri, kung imong tan-awon, so isugba ang ulod gi ulod, kung imong isugba mamatay mang ulod. Pero ang ulod sa impyerno dili mamatay. Oh, dili mamatay. Itong isgutan kari gamay natin, balik ra ta diha. Tanawa sa Lucas 6, Marcos 6 day, 30, 40, Lucas. Okay, kita ko naman. Lucas Kapitulo 9 day, versikulo 46. Ngadto sa okay, 48 ta, 48 lang. Page number 60 sa New Testament. 60. Kung sibog lang tahan. Okay, sa nakikita diya. Lucas 9:48. Para to prove nga ang lake of fire is na ay unod. Page 60. 48. Sige. Isa mo basa. Ang lake of fire is na ay unod. Ang Hadis wala, kalayo na to. Isumbang kalag sa tao dito. Lucas 9:48. Basa. What? Sige. Ano to wala ganina kay mabalik ta ron dito. Iwas na to. Sige. Adili Lucas, Marcos sa 9:48. Page 60 sa tong Bible. Ikaw. Kanang tuwad nini? Lucas. Ano Lucas naman Marcos 9:48. Ikaw. Klaro ba? Sige. Ikaw ka. Dito. O kana. Sige. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod o dili mapalo ang kalayo. O so, naay ulod no? Sa lake of fire, naay ulod. Sa Hadis, kalayo ra. Pero dito sa final destination sa kalag sa tao, doon ay ulod. Ay. So naay ulod. Manang kining hadlok, kitang hadlok ang ulod na dito sa impyerno naay ulod niya ang kalayo di mapalo, balik na dito. Katapusan. Dire sa Revelation 20 verse 15, last. Okay, katong ganina. Kining ha? Wakawas. Sige. Sige. Ang kanang tao, O kana. ang Sige. kanang tao nga walay ngalan niya sa libro sa
kinabuhi itambong ngadto sa linaw nga kalayo. Okay. Klaro no, na ay final destination gyud ang tao. Bisan sa kung naa ang iyang ngalan nasulat sa libro sa kinabuhi, paingon sa langit. Ang tao pod nga wa pod nalista iyang ngalan sa libro sa kinabuhi, paingon po sa impyerno. Una nga, diri sa kalibutan, duha na gina kaklaseng tao. Now, dini, sa Revelation 21 verse 8, basa. Ani kumuman? Ikaw ka, okay ka? Pinadaya ko yung 8. Apan ang mga kalawan. O kana, sige. Apan ang mga kalawan nga ang mga wala magtuo nga ang mga walay malaway nga ang mga mumulo ang mga liwason na ang mga salamantino ang mga nagsimbag mga Diyos matakon itambong ngadto sa linaw nga kalayo o siyempre nga ako ang ikaduhan kamatayon. Oh, so naadiri ang karakter, gisgutan po ni John, karakter sa mga tao mo ato sa impyerno. Ingon sa diha, apan ang mga talawan, kining talawan dito, dili ganahan mo basag Bible, mahadlok mo basag Bible, kami ngon, mataon na akong jud ni akong bisyo. Di ba? Na may mga taong yun na mahadlok dito sa prisuhan, nagwali ko, ingon siya, pastor, hindot, bugin ang Bible, pastor. Pero di lang kumutuan ng pastor, kundang may matangtan na yung bisyo nga dugay na bago ng giatiman. So, talawan na sila, mga tawag talawan. Apan ang mga talawan, ang mga wala mutuo, kay talawan lang siya, dili siya mutuo. Ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga maghilawason, ang mga salamangkiro. Kabalo mong salamangkiro? Mga magician ba? Mga anting-antingan. Kanang mo, kanang mo, mulatay sa, mubatog sa tumoy sa pugod. Kita mo na. Oh, manay-disputan diya, ano yung mga qualification, characters, mga taong mato sa impyerno. Ang tanan nga nagasimbag Diyos, ug ang tanan nga bakakon. Itang mo gayod sa linaw nga kalayo nga supre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. So, ipahibalo na ita sa Ginoo no, unsa ni mga taong moadto sa impyerno. Una nga, tanaw na to, hayag pa ni sa utong tutok, hayag pa ni, tinaw pa ni sa gitawag ba og tubig sa buto. Nga mintras pa di ay buhi patak, kabalo na ni kapaingon. Diba? Una nga, tinawag nga, nakita na to, diri, unsa ang atoang kahimtang karon. Kamo may mismo na hibalo, unsa mo ka-close ni Jesus, unsa mo ka suod niya. No? So, muna nga, atong pamalandungan kayo, ang karakter sa gisulti ni John, nasa verse 8. Muna nang balik kong basa no, sa Revelation 21, verse 8. Kanang mga nagbuhat na absolutely adto ginapaingon sa impyerno kay 97 AD wa pa man tawo na gisulat man eh. So tinuod gini siya, di ginaingon nga masipyat palagi ang kabaw upat kabuk. Okay? Di ba? Ang kabaw masipyat ganing upat kabuk. So di gini masipyat. Pulong ni Ginoo, di ba? So mao ni ang buti pasabutin ni ang destinasyon sa mga taong wa gyud nakabaton o pagsambit ni Kristo. Ang pray tamahan, dalaygon ka sa way katapusan. Ikaw yun, Lord, ang naghatag na mo Ginoo kahigayunan nga makabasami sa Bible, ining unang semana sa bulan sa June Ginoo. Salamat sa mga servant diri sa barangay 18A. Leaded by Kapitan Reyes. Salamat sa ilahan kasing-kasing ang imong pulong, imong priority silang kinabuhi Ginoo. I-bless sila karon sa ilahan Ginoo nga mga paghahimuon nga mga agenda o session, Lord. I-bless ang tanan. Kining tanan o Dios ang gipangayo isa pa ilang mga pamilya, ilang asawa, ilang mga relative, Lord. Because kanunay magatabang kanunay, magagayad kanunay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag. Salamat, Pastor. Okay.